Magandang araw mga responsible gun owners. Ako si Obi ng TACHAB Philippines. Maraming usap-usapan sa online na yung mga airsoft accessories na firearms, particular dito sa AR, hindi daw dapat nilalagay sa real steel. Para sa akin, depende siguro sa gagamit. Halimbawa, kung pang-plinking lang or pang-practice-practice lang sa range, siguro pwede tayong gumamit ng mga pang-airsoft accessories eh. Halimbawa, katulad nito, M-lock handguard. Pwede kang bumili ng cover, yung handguard cover na hindi naman kailangan masyadong original kahit siguro yung airsoft. Kasi kung pang practice lang naman sa range, di ba? Ano pa? Buttstock. Kung hindi ka naman maselan at hindi naman issue sa'yo kung mabigat or magaang, kasi hindi naman sobrang bigat nito kumpara dun sa original, di ba? Kung pang practice lang, pang baragan, pang laro-laro sa range, pwede na to para sa akin. Kasi kung sakaling masira, pwede ka ulit bumili. Yung mga ginagamit ng airsoft, pwede siguro yung mga katulad nito sa handrails. Pwede kang gumamit ng grip, katulad nito yung mga AFG or buttstock na pang airsoft kasi wala naman siyang kinalaman sa firing mechanism at wala namang masyadong epekto sa firearms, lalo na kung ang ginagawa mo lang ay plinking ka lang sa mga range. Pero kung ikaw ay law enforcement or let's say sundalo ka, yung weapon mo o yung firearms mo is for duty use. Hindi mo yan pwedeng gamitan ng mga airsoft quality na mga accessories kasi nga hindi siya ganun ka-durable. Kung dumating yung pagkakataon na halimbawa lang napalaban ka at nagmalfunction yung accessories na gamit mo. Halimbawa katulad nito, meron kang sling. Kung yung sling mo mahinang klase, pwedeng habang tumatakbo ka maputol, mapatid, ganyan, malaglag yung weapon mo. Pero kung sa range mo lang naman gagamitin, for familiarity lamang, pang practice hanggang sa masanay ka sa weapon na ginagamit mo or sa firearms na ginagamit mo, kumbaga muscle memory lang eh. Pwede kang bumili ng mga pang airsoft quality. Katulad nitong AFG na to, yung angle foregrip na to. Kung bibili ka ng ganito na original, oo, matibay, durable. Pero kung practice lang sa range, siguro kahit mga airsoft quality, pwede din eh. Ang importante kasi dito, napapractice mo yung gear mo. Nagagamit mo siya, nasasanay ka, yung muscle memory mo, di ba? Kasi kung, para sa akin kung bibili tayo ng mga high-end, branded, medyo nakakapanghinayang kung pambaragan sa range di ba? Siyempre, nagagasgas, nagkakaroon ng wear. Pero kung ikaw naman yung tao na gagamitin mo para sa pang-duty, bawa kung sundalo ka or law enforcer, di ba? Siyempre, hindi tayo pwedeng gumamit ng mga airsoft quality. Kasi paano kung nasa duty ka at nasira? Kasi nga, hindi durable eh. Hindi siya rated for firearm, di ba? Mataas ang risk. Pwede kang mapahamak. Yun lang ang disadvantage ng airsoft quality kung pang-duty. So, tandaan natin, kung pang-duty, huwag natin lalagyan ng mga airsoft quality na accessories. Kung pang-practice lang sa range, oo, pwede. Katulad nito, para masanay tayo dun sa mga gear na ginagamit natin. Dito na nga pala ako ngayon sa Tobbs G, firing range dito sa Santa Maria, Bulacan. Practice lang. Practice lang tayo dito. Okay dito. Bait yung mga staff nila dito. Firing.